And wala. Hugot na. Profile ng female towel gel. Masyadong nakatayo. Tapos dito na. Langis-langis lang. Lubrication. Bushing. 1, 2, 3, go. What's up mga penyo? Welcome to another episode. For today's episode ay magpapalit tayo ng CVT parts sa NMAX TechMax. Ito ay upgrade ng clutch bell, clutch lining, saka clutch spring and center spring. Magtatanong tayo dahil medyo malamya yung arangkada. Bibigyan natin ng mas mataas na tension ng springs. So let's go. So hindi ko na ipapakita yung pagtanggal nito. Tingnan lang sa YCVT cleaning natin na stage 1. Yun ang ating para na pagtanggal. Same lang. So hindi ko na siya ipapakita, no. Alright. Yan, alright. So ito yung mga parts natin na papalit. Yung mga spring, madami yung binili, center spring. Kasi hindi ko pa alam yung ikakabit ko na tension or yung RPM. So meron tayong Daytona clutch spring na 1000 RPM. Yung mga brand natin ay NCY or Barry 150. Turn ay clockwise turning spring. And ito naman ay pang PCX Daytona CVT center spring, kulay white, 1000 RPM. Meron tayo ditong Daytona clutch lining pang NMAX saka NMAX B2 or Aerox. Ito ay merong Kevlar and carbon clutch shoe, mas makapit. Merong libreng circlip. Mas mahaba siya tapos malapad. Ay yung Daytona clutch bell, 7-star torque flywheel. Lightweight tapos night riding plus QPQ treatment. Kasi matibay siya. So itong Daytona clutch bell ay lightweight yung ibabaw, tapos meron siyang reinforce sa gilid, yung parang kay maso, saka sa malosi na clutch bell para sa more top speed. Mga penyo, ito ay walang groove. So yun lalagay natin. Alisin ko yung mga cover, mga penyo. Hintay-hintay natin yug-yugin. So tanggalin natin yung mga tornilyo sa bell and dito sa pulley. 19mm yung gamit natin. Then dito naman sa kabila 19mm din sa pulley. Kailangan naka-reverse. Okay, reverse. Nut, bell nut. Yan. Bushing, family o-ring, pulley nut, washer. Makapal yung washer niya, no? Yan. Third drive. Ito, hugutin lang natin. Yan. Testing na nyo yung space ng center spring. Ang lalapit. Alright, so hindi ko sana tatanggalin to yung pulley kasi wala akong special washer. Maraming nagtataka paano ko natanggalin. Itong pulley ilalabas natin konti para yung lumabas sa oil seal yung pinakang bushing nya. Ito, hawakan nyo lang sa magkabilang gilid. Yan, labas niya ng konti. Okay. Yan. Alalayin nyo sa likod. Dandaan lang. And wala. Hugot na. Malupit na. May lalabas ng konting
langis kasi kakaride lang natin. Paghila natin ng pulley. So, okay lang yan. So, pagbabalik, so, lagyan natin ng grasa to. Manipis lang. Hindi na daanan ng oil seal. Kailangan lubrication. Pagsasalpak, ano lang, suot mo lang. Oh, shit. Yun. Then, tulak natin. Yan. Okay na. Pero nakakatakot yung gumalaw nito. Pero kung wala naman kayong knowledge, pagkukumpon mas maganda sa dealer niya na ipagawa kaysa masira. Tanggalin natin itong torque drive, yung pang Aerox saka NMAX, pares lang ng nut. Ipatungan tayo, no? Gabayan natin ng paa. Lasin natin pin. Isa, dalawa, tatlo. Alright. Ito yung oil seal niya, no? Kakaiba no? So, hindi pala pwedeng i-edit yung kanyang taas. Kasi sagad yung oil seal niya. Torque drive, ay female torque drive. Naka-curve siya, no? Nakakurba. Masyadong patayo. Panturin lang talaga. Alright, so mga penyo, so meron akong i-share sa inyo yung forma ng torque drive nito. Dahil diba ang taas ng kanyang profile, yung uka dito sa female torque drive, ibang iba dun sa stock ng mga B2 NMAX B2. Ibang iba, hindi siya pwedeng ilagay, sobrang mataas, iba yung profile niya. Di mo, pagka ikot mo siyang ganito, yan, iikotin mo pang ganyan, di mo siya itataas. Ang gagawin mo, hila mo siya ng pataas. Yun o. Yan. Kumbaga, konting ikot lang ganyan, tapos pataas na. Kaya pala ang tigas ang spring nito. Sobrang taas kasi ng yung profile ng female torque drive. Yan. Pag ikot mo ganyan, di mo na siya may ikot. Hindi na niya may ila. Ginagawa niya, pataas na siya. Yan o. Yan. Itong clutch assembly. So, gamit tayong clutch screw. Sungkit lang. Isa, dalawa, tatlo. Sikwatin na lang natin. Madaling sikwatin sa pang NMAX turbo. Yan. Circuit plier lang. Masyadong malambot. Tayo. Yan. Yan. Daytona. Labas muna natin. Lang ako sandali. Yan. Sagad na sagad din lapad ng lining ng NMAX TechMax. Mas malapad to yung stock. Kaya lang mas mahaba tong Daytona. Yun ang haba o. Yun ang kakabit natin. Mas mahaba. Check natin kung parehas. Uy, luwag. Sakto lang. Wala naman nilalagay dito. Kasi pag grasa nilagay natin dito, ang mangyayari, katagalan titigas. Kaya hindi ako naglalagay ng grasa dyan. Konting langis na lang. Konting langis lang yan. Lagyan natin sa poste. Poste. Ano lang, manipis lang. Lubrication lang. Makikita nyo, letter D. Tapos, Daytona. Yan. Lagyan natin. Pak. Ito. Pak. Huwag kayong maglalagay ng grasa. Langis-langis lang. Lubrication. Ito. Daytona
Flat spring 1000 RPM. Kulay white siya. Mas matigas to. Yun. Ang lambot. For performance, mas maganda. Mas matigas ng konti. Yun, mas matigas. Okay ka na. Dalawa ng tawag si Tita Panin. Yun. Then, silipin nyo kung nakakawit na. Pag nakakawit na sa ilalim, okay na yun. Okay na. So, ito na yung gagamitin natin. 1200 RPM. Mas matigas na konti sa stock. Then, ang ikot nito ay clockwise. Clockwise kasi habang napipiga ito, lalong humigpit. Pag clockwise yung turn ng spring. Sa counterclockwise naman, habang humihigpit, lumuluwag. Kakabit natin yung circlip. Pakpakan natin. Okay. Tapos, flat side sa ibabaw. Lais. Ito yung gamit ko. Medyo ipasok nyo ng konti para mas humigpit. Flat side. Be sure na sa ibabaw. Ipasok nyo. Kailangan mabilis para hindi siya lumuwag, no? Then, pokpok ulit. Makita nyo lang ang kanal. Okay na. Then, dito naman, malaman kung ano yung flat. Yung kabila, yung round side, makintab. Yun. Ito, pag matalas, flat side. Okay. Hindi naman gumagalo. Save na yan. Then, kunin natin yung 1200 RPM para maganda. Hindi atakas siya. So, medyo masikip na ng konti. Pero, medyo pipilitin nyo. Sakto-sakto lang yung butas. Yun. Pakita ko muna sa inyo yung layo ng center spring. Di ba mas malayo siya kaysa sa stock? Ayun o, layo-layo. Dito tayo sa maliwanag. Ayun o, layo-layo siya. Kaysa sa stock, ang lalapit. Para naglilimit. Then, higpitan natin. 55 Nm of torque. 55 Nm of torque. Okay. Lagyan natin yung belt dito sa ating torque drive. Press natin. Turn natin pa kanan. Then, lagyan natin yung belt. Yan. Kabit na. Grabe. Ang tigas. Ubos ang lakas ko. Lagyan natin itong drive base. Pindutin natin to or iganto natin, pisain para hindi siya umipit. Yan, okay na. Spacer yung malinis sa loob. Then nut. Okay. Higpitan natin ng konti. Mga 2 click. Okay na yun. Okay. Okay na. Bell. Clutch bell ng Daytona. Ito ay mas mabigat to. No? Dagay tayo ng konting grasa dito sa dito, gilid. Clutch bell pang version 2.
At pang Aerox pwede rin. Yun. Ugaw-ugaw ng konti, pero papantay rin yan. Lagyan natin itong ano ba tawag dito? Bushing. Lagyan natin clutch bell nut. Then higpitan natin. Ito yung dalawa. May konting gawin itong reinforcement. Pero dito sa bell, mukhang pantay naman. Yan na. Mukhang pantay naman. Okay, paanda rin natin. Sakit ng sensor. Yan, alright mga pengyo. Paanda rin natin, pero di ko napibideo yung speed up na natin. Tingnan natin kung gagalaw na. Okay. 1, 2, 3, go! Ikutin natin. Bira lang yun. Mas mabilis siyang magkaroon ng speed dahil sa profile ng torque drive. Pagpag ng konti. Sambira. Higpitan natin. Gumamit tayo ng ito. Ano ba tawag dito? Pinakang belt, pang-ipit. Tapos yung torque value nito 47 Nm of torque. So ilagay na natin. Ginabi na yata tayo. Okay. Okay. Alright mga pens, sa clutch bell naman na nut. Torque value nito ay 50 Nm torque. 50 Nm torque. Okay. Okay. Okay na. Yun ang tamang pagpihit. Mali yung ginawa ko noon. Sorry. Mali pala yan. Then, alright mga benyo. So, natapos na natin ikabit ang clutch lining, clutch bell ng Daytona sa springs ng NCY. So testingin natin to sa kaliraya, break in. Hindi ko muna siya itotodo. Tingnan natin yung fuel consumption nito, kung lumakas ba or hindi. So 1,000 clutch spring and 1,200 center spring para kapit na yung clutch lining kumapit na sa bell bago umarangkada. Alright. Alright mapeng. Hanggang sa muli sa another episode. Stay safe and ride safe always. And bye-bye.